Ito ang pangatlo at huling bahagi ng kwentong Dugo ng Maharlika. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sugatan pa si Arturo, pero unti-unti gumagaling dahil sa mutya. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat, ngunit bawat isa ay nagsusumikap na huwag magpakita ng kahinaan. Sa kalagitnaan ng kabundukan, nagtago sila sa isang sinaunang gusali na halos natabunan na ng mga baging at lumot. Ang hangin ay malamig. Ang bawat bitak ng batong pader ay parang nagtatago ng mga matang nakamasid. Si Reverson, na tila ginagabayan ng di nakikitang kamay, ay lumapit sa malaking pintuang bakal na may nakaukit na lumang baybayin. Hinaplos niya ito at bigla na lamang bumukas. Nagbunyag ng isang bulwagan na puno ng mga lumang aklat at kasulatan. "Nakita ko na to sa vision ko," bulong ni Reverson. Ramdam ang bigat ng lugar. Habang sinisilip niya ang mga pahina, nakatagpo siya ng isang propesiya. Isang dugo ng Maharlika ang magpapabagsak o maaaring makapagligtas. Nanlamig ang kanyang katawan. Sabay tingin, isa-isa sa mga kasamahang mandirigma. Hindi niya magawang ibahagi agad ang nasa saloobin. Baka magkaroon ng hindi pagkakaunawaan at makapagdulot ng low moral. Sapagkat alam niyang ang bawat salita ay maaaring maghasik ng takot at pagkawatak. Nagpatuloy pa sila. Habang naglalagi sila sa isang maliit na baryo malapit sa ilog, si Mark ang unang nagpasya na kumilos. Pinatawag niya ang mga panday ng nayon at inilatag ang isang blueprint na matagal na niyang iniingatan mula sa kanyang panahon. Ito ang blueprint ng Garand Rifle. Paliwanag niya, "Ibabahagi ko to sa inyo. Mas mabisa, mas mabilis, at mas malakas kesa sa 100 sibat o pana," sabi niya. Namilog ang mga mata ng mga panday, ngunit walang alinlangan silang sumunod. Sa paglipas ng mga araw, ang tunog ng bakal na binabayo ay naging musika ng pag-asa. Si Mark naman ay nagturo sa mga kalalakihan kung paano magbitbit at gumamit ng bagong sandatang ito. Samantala, si Carlo ay hindi nagpahuli. Gumamit siya ng mga dahon, balat ng puno at buto upang lumikha ng mga anting-anting at agimat. Bawat isa sa mga mandirigma ay binigyan niya ng tig-iisang proteksyon. Tandaan nyo, anya habang nakangiti, "Gagana lamang ang anting-anting na binigay ko sa inyo pag maniniwala kayo at magtitiwala sa mga ito," sabi niya. Nagkatawanan ang lahat. Kahit papaano'y nabawasan ng bigat sa kanilang dibdib. Sa isang gabi, ng kanilang pananatili sa baryo, nagpasya si Maximus na ilantad ang lihim sa likod ng kanyang anyong halimaw. Tumayo siya sa gitna ng apoy at huminga ng malalim. Nagsitinginan ang lahat sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang balat ay kumislap at ang kanyang mga mata nagningas ng gintong liwanag. Lumabas ang matalim na pangil at mga kuko. Ang kanyang katawan natakpan ng makapal na puting balahibo at lumabas ang kanyang buong anyong gabunan. Sandaling natahimik ang lahat. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng kaba, biglang nagsalita si Carlo. Mas mukha kang halimaw kanina, kapatid. Mas pogi ka ngayon."
Natawa ang lahat, pati si Prinsipe Oliver ay napailing at napangiti. Pati si Arturo na halos mapadura ng dugo sa sakit ng mga sugat. Si Maximus na buong akala ay tatanggihan o kakatakutan siya, ay naramdaman ang ginhawa. Sa unang pagkakataon, tinanggap siya ng walang alinlangan. At doon, nagsimula ang mga pagbabahagi ng mga lihim. Si Carlo ay nagkwento ng kanyang mga kabalbalan bago siya mapadpad sa panahong iyon. Si Mark ay nagbukas tungkol sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Si Reverson, bagamat may bigat ng propesiya sa kanyang dibdib, ay nagkwento ng mga pangitain noong bata pa siya. Mga panaginip na akala niya ay kabaliwan lamang. Naghalakhakan sila, nagtuksuhan, at kahit sa gitna ng dilim, ramdam nilang sila'y may pamilya at kaibigan. Ang bawat kwento ay tila sinulid na nagduruktong sa kanilang sugatang puso. Ngunit sa kanilang pagtawa at pagbabahagi, isa ang hindi nila napansin. Si Jericho ay unti-unting nawala mula sa masayang pagsasalo. Tahimik siyang dumulas sa dilim, parang aninong walang iniwang bakas. Walang nakapansin, walang nakapagtanong, at sa kabilang dako ng kagubatan, nakatayo siya sa ilalim ng isang punong nababalot ng itim na ulap. At doon, mula sa kadiliman, bumungad ang isang nilalang na may mapulang mga mata, ang hari ng mga aswang na si Dalikhan. "Sa wakas, lumapit ka na!" bulong ni Dalikhan. Ang boses ay parang dalawang halimaw na sabay nagsasalita. Nakangising sumagot si Jericho. Bobo lang ang sasama sa talo ng pangkat." Lumapit siya at nakipagkasundo kay Dalikhan, hindi bilang alipin kundi bilang kasabwat. "Dalikhan," wika niya, "isinusumpa ko ang aking tapat na paglilingkod sa iyong hukbo. Basta, palakasin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang kanilang mga ulo." Sa isang iglap, nagliyab ng pulang apoy ang kanyang mga mata. Ang kanyang pistola na dati ay isang ordinaryong sandata lamang na merong sariling isip, ay nabalot ng itim na apoy at kalawang na parang dugo. Ang mismong metal ay umuungol na parang buhay, gutom na gutom sa kaluluwa. Sa gabing iyon, isang bagong kasunduan ang nabuo, hindi para sa kaligtasan ng sangkatauhan, kundi para sa kapahamakan nito. Sa baryo, ang mga mandirigma ay payapang nakatulog matapos ang halakhakan at pagbabahagi. Ang kanilang mga puso ay tila muling nabuo. Ngunit sa kabilang dulo ng kagubatan, may isang aninong handa ng gibain ang lahat ng kanilang itinayong tiwala. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mabibigat na yabag. Sa malayo, umuuga ang lupa. Parang libo-libong tambol ang sabay-sabay na pinapalo. Sa ibabaw ng mga burol, nasilayan ng mga bantay ang maitim na alon ng hukbo, ang mga kampon ni Dalikhan. Mga nilalang na walang kaluluwa, amalanhig, wakwak, manananggal, at mga anino ng mga patay na general ng mga nagdaang kaharian. "Gising! Nilulusob tayo!" mariing wika ni Prinsipe Oliver habang nakatanaw mula sa tore ng kastilyo. "Ang rami nila!" sabi niya. Ang mga mandirigma ay nag-ipon ng lakas. Si Mark ay abala sa pamamahagi ng bagong likhang Garand rifle sa mga kawal at magsasaka. Si Carlo naman ay naglatag ng mga anting-anting sa paligid ng trangkahan. Bawat ukit at sigaw ng orasyon ay parang ilaw na nagtataboy ng kadiliman. Si Reverson naman
ay nakapikit. Pilit pinipiga ang kanyang diwa upang makakita ng pangitain. Ngunit tanging mga pira-pirasong imahe lamang ang lumilitaw. Dugo, apoy, at ang mukha ng isang kaibigan na puno ng pagtataksil. Sa gilid naman, si Arturo, bagamat sugatan pa rin, ay nakasuot ng baluti at nakahawak sa sibat. Hindi matapos-tapos na laban, pero titindig ako hanggang sa huling hininga ko. Mariin niyang sabi, kahit pa nanginginig ang kanyang tuhod. Si Maximus ay bumuntong hininga at muling lumabas ang kanyang anyong gabunan. Hindi na ako magdadalawang isip ngayon. Payapa na ang loob ko at nang halimaw sa loob ko, sabi niya. Hindi sila makakapasok dito nang hindi dumadaan sa aking mga kuko. Nag-usok ang kanyang bibig. Lumabas ang mga pangil habang gumagaralgal. Sa unang hampas ng kadiliman, yumanig ang mga pader ng kastilyo. Dumapo ang mga wakwak mula sa ulap. Kumapit sa mga kawal at winarak sila sa ere. Ang mga amalanhig ay umakyat sa pader na parang alon ng bangkay na buhay, habang ang lupa ay bumukas upang iluwal ang mga nilalang na tinabas mula sa bangungot. "Depensa! Depensa!" sigaw ni General Santiago. Ang kanang kamay ni Oliver. Nagliyab ang apoy ng mga mandirigma. Pumalingaw-ngaw ang putok ng mga bagong rifle. Sa gitna ng laban, naramdaman ng lahat ang tibok ng puso ng pagkakaisa. Ngunit hindi nila alam, sa mismong sandaling iyon, ang pinakamalaking sugat ay manggagaling hindi sa kanilang kaaway, kundi mula sa kanilang hanay. Sa gitna ng labanan, habang abala ang lahat sa pagpuksa ng mga halimaw, tumawa si Jericho, isang malamig, mababang tawa na pumunit sa hangin. "Sige! Laban, mga desperado!" bulong niya sa sarili. Hawak ang kanyang nag-aapoy na pistola. "Hindi na kayo makakauwi sa mga mundo nyo." Bago pa man makapansin ang kanyang mga kasama, bumaling siya sa mga kawal na nagtatanggol sa tarangkahan. Isang sunod-sunod na putok ang pumutok at bumagsak ang ilang inosenteng sundalo na akala ay kakampi nila. "Jericho, anong ginagawa mo?" sigaw ni Mark. Nanlilisik ang mga mata. Ngunit tumawa lamang si Jericho. Itinaas ang pistola na ngayon ay balot ng apoy at itim na usok. "Pabalik na kayo sa kanya-kanya niyong taon na bangkay," sigaw ni Jericho. Sabay putok muli. Tinarget ang mga sibilyan sa loob ng kastilyo. Gumulong ang takot at gulat sa mga tao. Ang kanilang sariling kakampi, ang tinuring nilang parang kapatid, ang mismong pumatay sa kanila. Sa kaguluhan, isang malakas na hampas mula sa nilalang ni Dalikan ang tumarget kay Oliver. Ngunit bago pa siya mapuruhan, humarang si General Santiago. Sinalo ang sibat na puno ng laso at ibinuwal ang halimaw. Tumama ang sibat sa likuran ng general. "Prinsipe, hindi kita pababayaan," bulong niya. Bago tuluyang bumagsak. Halos mabaliw si Oliver. Ang mga mandirigma ay napako sa kanilang kinatatayuan. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, si General Santiago ang naging tulay nila sa kahariang ito. Siya ang madalas magdala ng pagkain para kay Arturo habang nagpapagaling. Siya ang madalas na makinig sa mga biro ni Carlo at ang unang humanga kay Mark nang ipakilala ang Garand rifle at mga modernong paraan ng pakikipagdigmaan.
Siya rin ang nagsabing kung may sumpa man ang iyong mga mata, tiyak na biyaya rin ito kay Reverson. Ngayon, wala na siya. Umalingaw-ngaw ang boses ni Carlo na sumisigaw. Ang laging masayahin at palabiro ngayon ay nanggagalaiti na parang apoy. Ang kanyang mga mata nagdidilim at sa unang pagkakataon nawala ang kanyang ngiti. King ina mo ka! Pinapangako ko sa ngalan ni General Santiago, tatapusin namin ang kaguluhang ito, pati ang buhay mo. Jericho, magbabayad ka, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang akimat at nagsimulang magliyab ang kanyang mga palad sa liwanag ng dasal. Si Reverson naman ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo. Ilang araw ko nang nakikita. Siya pala, puking ina. Bakit hindi ko napigilan? Bulong niya, halos mabaliw sa galit sa sarili. Ang kanyang pangitain ay hindi kailanman nagpakita ng malinaw na imahe. Nandito na pala ang nagtataksil at hindi ko napigilan, sabi niya sa sarili. Si Maximus ay nanggagalaiti habang sumigaw, "Traitor!" Si Arturo, bagaman sugatan, ay sinubukang tumayo, ngunit pinigilan siya ni Oliver at sinabing mag-focus siya sa pagpapagaling. At sa gitna ng lahat, si Jericho ay nakatayo, parang hari ng kaguluhan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy ng impyerno. Ang kanyang halakhak ay bumabalot sa buong kastilyo. Sa ilalim ng nagbabagang langit, ang lupa ay yumanig sa hakbang ng libo-libong nilalang ng kadiliman. Ang huni ng mga paniki, sigaw ng mga wakwak, at kalansing ng mga kalawangin at bakal na armas ay nagsanib sa isang nakakabinging himig ng digmaan. At sa gubat malapit sa sentro ng Maharlika, dalawang mandirigma ang nagpapalitan ng putok. Si Jericho at Mark. Magre-report sana si Jericho kay Dalikan, pero napansin niyang parang may kumakaluskos sa paligid. Sa gitna ng makapal na dahon, umahagos si Mark, ang scout ranger, habang dahan-dahang sinusuyod ang paligid. Tahimik siyang kumikilos. Bawat yabag ay parang parte ng anino ng kagubatan. Sa kabilang panig, nakatayo si Jericho, ang taksil na dating kasamahan. Hawak niya ang kanyang kakaibang revolver na tila humihinga. "Jericho, may sumusunod sa atin. Patayin natin siya. Kakabayan kita." Ngumisi si Jericho. "Pare, bibigyan kita ng pagkakataon. Wala ka ng palagsakin. Kakampi ko na ang kadiliman," sigaw niya. Nagpaputok siya ng isang bala na nagliliyap parang apoy ng impyerno. Sumabog ang isang puno sa tabi ni Mark. Muntik siyang matamaan, ngunit sa halip na tumakbo, gumulong siya sa lupa, mabilis na sumaklaw sa dilim. "King ina mo, papatayin kita, traidor!" sigaw ni Mark. Ginamit niya ang kanyang karanasan. Inilito niya si Jericho gamit ang mga yabag at tunog ng mga bato. Sa bawat ingay, nagpaputok si Jericho ng kanyang revolver, ngunit lahat ay pinalihis lamang ni Mark. Bigla, mula sa itaas ng puno, tumalon si Mark at lumusok. Hawak ang kanyang sundang. Tumalon siya pababa at tinangkang puruhan si Jericho. Nagtagpo ang mga mata nila. "Pangahas!" sabi ni Jericho. Nagliyab muli ang revolver niya. Ngunit bago pumutok, naitulak ni Mark ang kamay ni Jericho. Ang bala ay dumaan sa gilid, sumabog sa lupa, at nag-iwan ng hukay na parang bituka ng lupa.
Dumugo ang braso ni Jericho sa paghiwa ni Mark. Napaatras siya. Nanginginig. Halos mahulog na ang baril. Ngunit biglang umungol ang revolver. Parang mabangis na hayop. Sige, itutok mo ako sa kanya. Patay mo! Napasandal si Jericho sa isang puno. Hingal na hingal. Si Mark tumindig. Sabay sabing, "Hindi ka sundalo. Isa kang bayaran. Ikakamatay mo ang pagtraidor sa amin." Sigaw niya. Muling sumugod si Mark. Mabilis at tuso. Tinadyakan niya ang sugatang braso ni Jericho. Dahilan para mabitawan nito ang revolver. Sa isang iglap, itinapon ni Mark ang baril palayo. Tumilapon ito at kumapit sa lupa na tila pumipiglas. Napilitan si Jericho na umatras. Hindi niya na kayang tapusin ang laban. Sa huling hininga ng kanyang lakas, tumalon siya sa bangin sa gilid ng gubat. Hindi para manalo, kundi para makaligtas. Naiwan si Mark, nakatingin sa madilim na bahagi ng gubat. "Diyan ka na babagay, sa madilim na parte ng mundo," sabi niya, sabay dura. At bumalik sa sentro ng labanan. Sa parte ng gubat na yon ay muling bumalik ang katahimikan. Ngunit sa ilalim ng lupa, ang revolver ay parang may buhay pa. Nagpupumiglas, naghihintay ng muling pagkikita. Samantalang sakutan ng Maharlika, ang mga mandirigma ay walang ibang pagpipilian kung di harapin ang laban kontra sa mga dumating na puwersa ni Dalikan. At isa-isang nagsidatingan ang mga general ng kampo ni Dalikan. Mabilis ang mga pangyayari. Mabilis ang mga laban. Wala nang intro-intro. Wala nang pagpapakilala. Isa-isa silang nagsalpukan. Bumagsak mula sa ulap ang mga wakwak. Hinati ang hangin gamit ang kanilang mahahabang kuko. Sa lupa, rumaragasa ang mga amalanhig. Mga bangkay na ginising ng masamang orasyon. Sa gitna ng kaguluhan, tumindig ang 4 na general na aswang. Bawat isa ay nakalaan para sa kanilang mortal na kaaway. Si Carlo Mananggit, ang antingero, ay sinalubong ng isang nilalang na kumikislap ang balat sa dugo. At siya ay tinatawag na si Dalisay ng dugo, ang mandurugo. Naglakad ito sa ere na parang tubig sa hangin. Ang mga mata ay pulang kumikuti-kutitap. "Dagdagan mo pa mga anting-anting mo," sabi niya, bago maghiwa-hiwalay ang katawan sa libo-libong uwak na sabay-sabay lumusok kay Carlo. Samantalang si Arturo naman, ang mutya ng kalabaw, ay sumalubong sa dagundong ng mga yabag ng isang tikbalang na balot ng itim na usok. Tinatawag itong si Bangkila. Ang kanyang apoy na buhok ay nagniningning. Halos bulagin si Arturo sa init at liwanag. Ang lupa ay bumuka sa bawat hampas ng kanyang mga paa. Sa kabilang dulo, si Reverson ay binalot ng anino. Isang nilalang na baliktad gumalaw. Naglalakad ng paatras, ngunit mabilis na parang kidlat. Siya ay tinatawag na Lakan ng Dilim. Ito ay sumisipsip ng mga anino, gumagawa ng mga sandatang yari sa mismong takot ng tao. At sa pinakamadilim na sulok ng digmaan, si Maximus ay humarap sa isang higanteng nilalang. Kalahating tao, kalahating demonyo. Ang katawan ay pinaghalong lahat ng anyo ng aswang. Siya ay tinatawag na Amarit ng Lalim. Ang kanyang mga mata ay kumukulo sa dugo. Ang bawat galaw ay parang salamin ng sumpang nasa loob ni Maximus. Inampas ni Carlo ang kanyang anting-anting
at sumambulat ang liwanag na tila kidlat. Ngunit agad itong kinain ng usok ng mga uwak. Ang mandurugo ay lumitaw sa kanyang likod. Ang anyong dalaga na hawig ng isang kaibigan niyang matagal nang patay. "Carlo, ba't ka andito?" bulong ng ilusyon. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang puso ay kumirot at doon umatake ang halimaw. Ngunit si Carlo ay tuso. Inilapat niya ang isa sa kanyang anting-anting sa kanyang noo at binigwasan ang mandurugo. "Dumbbell, specialty ko ang ilusyon. Walang epekto sa akin yung ginagawa mo," sigaw ni Carlo. Sa isang huling orasyon, ginamit niya mismo ang usok ng mga uwak. Isinara ito sa isang bilog ng liwanag. Ang mandurugo ay sumabog sa alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga sigaw. "Kung panlilinlang lang, wala ka pa sa kalingkingan ko," sabi ni Carlo at tumuloy sa pagpuksa ng mga alagad ni Dalikan habang hinahanap si Jericho. Si Arturo naman, kahit sugatan, ay sumugod. Ang kanyang katawan ay puno ng lakas ng kalabaw. Ngunit ang bangkila, ang tikbalang, ay lumundag at sa isang hampas, gumuhit ng bitak ang lupa. Ang mga bato ay nagsiliparan. "Hindi mo ako matitinag," sigaw ni Arturo. Tinanggap niya ang hampas. Bumangon mula sa pagkadapa at itinutok ang buong bigat ng kanyang katawan. Ang kanilang mga kamao ay nagbanggaan at ang paligid ay sumabog na parang lindol. Ngunit lalo pang naggitngit si Bangkila. Ang apoy sa kanyang buhok ay nagmistulang araw. "Mutya lang ang gamit mo. Hindi ka isang balaw. Titirisin kita," bulaslas nito. Ngunit si Arturo dumukot sa kanyang loob. Hindi lamang sa lakas ng kalabaw ang lumabas, kundi tibay ng isang puso na hindi sumusuko. Sa muling sipa, ginamit niya ang bigat ng lupa. Sinipa ang bangkila sa dibdib at winasak ang kanyang bungo at binutas ang kanyang dibdib gamit ng isang suntok na malakidlat. Sa gitna ng anino, si Reverson naman ay nakalaban ang isang nilalang na halos imposible ang galaw. Gumagalaw ang lakan ng dilim na parang oras na nababaluktot. Gumamit ng mga teknik na nakakapanlin lang ng mga senses. "Tao ka lang. Kahit anong bertud o anting-anting ang hawak mo, hindi mo mapapantayan ng bilis ang abilidad naming mga halimaw," bulong nito, sabay sugod mula sa kaliwa. Ngunit hindi alam ng halimaw ang nakatagong katangian ni Reverson. Ang kanyang abilidad na makakita sa hinaharap. Hindi lang siya basta mandirigma na gamit ay puro lakas. Matalino siya at madiskarte. Kahit lumalabo, kahit magulo. "Nagkamali ka ng nakatapat, gonggong," bulong ni Reverson. Itinapon niya ang kanyang espada sa isang direksyon na tila walang laman. Ngunit doon mismo sumulpot ang lakan ng dilim. Tinamaan ito at humagolgol ng huling sigaw. Paano mo nakita?" "Mabilis ka nga, malakas ka nga, at madaming abilidad. Pero halimaw ka lang. Kumpara sa aming mga tao, bobo ka," sagot ni Reverson, bago pinugutan ng anino ang mismong nilalang na kumakain ng anino. Sa isang sulok ng parte ng digmaan, ang pinakamatindi ay ang laban ni Maximus laban sa Amarit ng Lalim. Tumawa ang kalaban niya, isang tawa na parang nagmula sa kailaliman ng lupa. "Ikaw at ako, parehas tayong hybrid," sabi niya. Lumaki ang katawan nito. Nagkaroon ng mga pakpak ng paniki, kuko ng wakwak,
at anyo ng demonyo. At higit sa lahat, ang mukha nito ay naging kopya ni Maximus. Nanginig si Maximus, ngunit hindi sa takot, kundi sa galit. "Huwag mo akong itulad sa'yo," sabi niya. Ngunit sa bawat sugat na ibinibigay niya, muling naghihilom ang halimaw. At sa bawat paghilom, hindi tumatalab ang espada niyang pilak at mga aromas na gawa ng tao. Wala nang pagpipilian. Sa isang dagundong ng kanyang dibdib, pinakawalan ni Maximus ang halimaw sa loob niya. Lumabas ang mga mapuputing balahibo sa balat nito. Ang kanyang mga buto ay nabali at siya ay nagbago. Isang dambuhalang puting lobo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit at paghihiganti. Nagbanggaan ang dalawa. Parang dalawang bundok na nagsalpukan. Sa huli, sa sakripisyo ng kanyang natitirang pagkatao, winarak ni Maximus ang ulo ng amarit ng lalim. Ang mga mata niya ay namula, para bang nawala siya sa sarili. Sumuko siya sa matinding galit ng kanyang halimaw na bahagi. Pagkatapos niyang mapatay ang amarit ng lalim, ginutay-gutay niya ito at sinunod pa ang mga halimaw sa paligid na parang nagwawalang aso na punong-puno ng galit. At sa katahimikan ng digmaan, biglang lumitaw ang tunay na kadiliman. Mula sa kawalan, bumangon ang isang higanteng nilalang na balot ng baluti ng dugo. Ang hangin ay bumigat. Ang mga mandirigma ay nakaramdam ng biglang pagkasira ng kanilang isipan. Mga ilusyon ng kanilang pinakanakakatakot na alaala ang bumalot sa paligid. Ito na ang mismong overlord na si Delikat, ang Panginoon ng kadiliman. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng mga baliw na halakhak sa isipan ng lahat. Ang mga mandirigma napaluhod, hawak ang kanilang ulo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, tumayo ang mga maharlikan, sugatan ngunit hindi bumibigat. At muli, sumiklab ang digmaan, higit pa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Si Maximus, nakabalot pa rin sa anyo ng dambuhalang puting lobo. Ang gabunan ay dalidaling sumugod kay Delikat, parang mabangis na halimaw na hindi nag-iisip. Ang kanyang mga kuko ay kumikislap sa dugo. Ang kanyang mga mata puno ng galit, umatungal siya, sabay lundag. Ngunit si Delikat ay parang haligi ng impyerno. Ang katawan nito ay nakabalot sa baluti ng dugo at apoy. Sa bawat hampas ng kanyang braso ay sumasabog ang dugo mula sa kanyang balat. Lumilipad at nagiging mga punyal na umaabot sa lahat ng direksyon. Nagbanggaan ang dalawa. Kuko laban sa dugoong palad, panga laban sa demonyong baluti. Bawat tama ay napapaalulong sa langit. Bawat hampas ay may kasamang patak ng dugo na parang ulan ng bangungot. Ngunit, unti-unti bumibigat ang katawan ni Maximus. Ang kanyang anyo nagsisimulang manghina. Ang kanyang mga sugat ay hindi na naghihilo. Sa isang malupit na hampas, sinalo siya ni Delikat at ibinagsak sa lupa. Ang puting balahibo ay nabahira ng dugo at siya ay muling bumalik sa anyong tao. Hingal na hingal, sugatan, halos wala ng lakas. "Hindi ka nag-iisa, kaibigan!" sigaw ni Arturo. Sabay sumugod. Ang buong lakas ng kanyang mutya ng kalabaw ay umalpas. Sa bawat suntok, gumuguho ang lupa. Ngunit bawat hampas ay parang hinihigop ng lakas ni Delikat. Ang kanyang katawan nanginginig sa sobrang paggamit ng mutya. Kasabay nito, si Reverson ay nakatayo sa likod. Ang mga mata ay kumikirot. Nangingitim ang mga ugat sa kanyang mukha sa sobrang paggamit ng foresight.
o pagtingin sa future. Bawat hakbang ng mandirigma ay ginagabayan ng kanyang tinig, ngunit kapalit nito ang halos pagkadurog ng kanyang sariling utak. Sa gilid naman, si Carlo ay nakaluhod, paulit-ulit na binibigkas ang mga sinaunang orasyon. Ang kanyang mga kamay ay nagniningning habang sinusulat sa ulap ang sigil ng pagpigil. Ipagpatuloy nyo lang. Bigyan nyo lang ako ng konting espasyo. Malapit na! Sigaw niya. Habang nagaganap ang laban, ang buong Maharlika ay nilamon ng apoy. Ang mga sigaw ng babae at bata ay nahalo sa ingay ng bakal at kalansay. Ang hangin ay puno ng abo. Ang liwanag ng buwan ay tinatakpan ng usok. Hindi tayo pwedeng matalo rito, bulong ni Prinsipe Oliver habang pinagmamasdan ang pagkawasak. Sa kanyang tabi, ang ilang natitirang kawal ay nagtatangkang ipagtanggol ang huling baryo. Ngunit kitang-kita ang paghihina ng lahat. Sa isang iglap, umarap kay Reverson at Arturo si Dalican. Mabilis niyang inatake. Isang hampas ng kanyang dugoang espada ang tumama kay Reverson. Halos bumuon sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya tuluyang mapaslang, sinalo ni Arturo ang susunod na hampas gamit ang sarili niyang katawan. Pareho silang napaluhod, duguan, halos wala nang hininga. Sa sandaling yon, bumigat ang hangin. Ang lahat ay tila nawasak. Ngunit, isang putok ang umalingaw-ngaw. Mula sa malayo, sa tore ng isang gusaling kalahati na lamang ang nakatayo. Si Mark ay nakatindig. Ang Garand rifle nakatutok kay Dalican. Isang bala ang dumiretso sa ulo nito. Sumabog ang dugo at saglit na natigilan ang halimaw. Muli pang bumaril si Mark. Pangalawang tama, diretso sa sentido. Napaatras si Dalican. Nag-uumalpas ang kanyang katawan, subalit hindi agad bumagsak. "Carlo, ngayon na!" sigaw ni Mark habang muli niyang ikinasa ang kanyang sandata. Si Carlo na pawis at halos mamatay sa pagod ay tinapos ang huling linya ng kanyang orasyon. Ang sigil sa hangin ay kumislap at mula sa lupa umangat ang mga kadena ng liwanag. Binalot si Dalican at ang kanyang anino ay sumisigaw na parang gustong kumawala. Ang kanyang lakas ay unti-unting nawala. Ang sumpang nagpapalakas sa kanya, ang kadilimang bumabalot sa kanyang katawan, ay hinihigop ng mga kadena. Sa harap ng lahat, ang dating halimaw ay naging isang taong muli. Butot balat, payat at walang kapangyarihan. Tahimik na lumakad si Prinsipe Oliver. Ang kanyang espada ay nakasindi sa apoy ng kanyang bayan. Huminto siya sa harap ng nakaluhod na Dalican na anyong tao. Sa kanyang likod, ang mga mandirigmang sugatan, pagod, ngunit nakatingin lahat kay Dalican. Tapos na, bulong ni Oliver. At sa isang iglap, pinugutan niya ng ulo si Dalican. Ang ulo ay gumulong sa lupa at ang kanyang katahimikan ay bumalot sa kuta. Ang sigaw ng mga aswang ay naglaho. Ang apoy ay tila humina at ang gabi ay muling naging katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kaginhawaan. Ang lupa ay puno ng bangkay. Ang mga bahay ay abona at ang kanilang mga kaluluwa ay sugatan. Si Reverson ay halos hindi makatayo. Si Arturo duguan ngunit pilit nang umiti. Si Carlo nanginginig pa rin epekto ng kanyang orasyon. Si Mark ay tahimik na nakatingin sa rifle niyang umuusok pa. At si Maximus, muling tao, umupo sa gilid at muling isinuot ang kanyang salakot. Ang lahat ng ito
Tanging ang isang bagay lamang ang malinaw. Natalo nila si Dalikan, ngunit ang kapalit ay halos lahat ng meron sila. At ang tanong ay nanatili kung kadilimang ito ay tunay ng nagwakas o nagsimula pa lamang. Ang unang liwanag ng buwang liwayway ay dumapo sa nasusunog na labi ng baryo. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng abo, dugo at pagkatalo. Ngunit may halong pahinga rin mula sa mahabang bangungot. Ang mga sigaw ng halimaw ay napalitan ng mga huni na mga ibon na muling bumalik sa kagubatan. Wari nagbabatya ng isang panibagong umaga. Tahimik na naglalakad si Prinsipe Oliver kasama ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panahon at mga natitirang kawan. Sa kanilang paligid ay mga katawan na mga bayaning nag-alay ng buhay at ang mga sugatang tao na ngayon ay tinutulungan ng mga natitirang babaylan. Si Arturo, sugatan ngunit buhay, ay nakasandal sa isang haling. Ang kanyang dibdib ay mahapdi mula sa malalim na hiwa ng laban. Ngunit matatag ang kanyang mga mata. Kahit sang mundo pa ako, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang bukang liwayway na walang anino ng mga halimaw, sabi niya. Pilit na tumatawa kahit nanginginig ang boses. Lumapit si Carlo Manangge. Pinunasan ang dugo sa kanyang tabak at huminga ng malalim. Parang gusto ko na naman mag-shot sa mga ganitong oras. Tagayan natin lahat ng mga nag-alay ng buhay para kay General Santiago, sabi niya. Sabay tagay ng whiskey sa pocket bottle niya. Iisa ang damdamin ng lahat. Isang lungkot na humalo sa pag-asa. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbunga ng tagumpay. Ngunit ang kapalit nito ay dugo at alaala ng hinding-hindi malilimutang lupain. Tumindig si Prinsipe Oliver sa gitna ng nasirang plaza. Hawak ang lumang balubon na mga sinaunang dasal. Muling binuksan ang bilog na bato. Ang apoy ng kandilang dilaw ay muling nagningas, mas maliwanag kaysa sa dati. Isa-isa niyang nilapitan ang mga mandirigma. Bilang pangako ko, ibabalik ko kayo sa inyong panahon. Hindi kayo makikilala ng iba. At para bang isang bangungot lang ang lahat. Ngunit alam ko, sa puso nyo, mananatili ang alaala ng ating pagkakaibigan, sabi niya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Unang lumapit si Prinsipe Oliver kay Arturo. Hinabot ang kamay. Kapatid, kahit wala kang mutya, hindi ka magigiba ng basta-basta. Likas kang malakas at matulungin. Maraming salamat, sabi niya. Sumunod si Maximus. Nakangiti ngunit ramdam ang bigat ng pamamaalam. Kaibigan, mapagabunan man o tao ang anyo mo, tandaan mo, iisa lang ang puso mo at ang dugo na nananalaytay sa'yo ay isang mandirigma. Maraming salamat, sabi niya. Sumunod si Mark at Reverson. Mga kaibigan, kayo ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang samahan natin. Maraming salamat. Sabay bigay ng isang punyal na may ukit na maharlika kay Mark at libro ng kaalaman kay Reverson. At nang si Carlo na ang huli, hindi pa nakakapagsalita si Prinsipe Oliver. Umarap si Carlo ng buong yabang, ngunit may lambing sa boses. Pati, pag kailangan mo kami, tawag ka lang, anytime. Patawag mo lang kami. Hanggang sa muli. Sana, hindi na tayo magkita. Bye-bye. Kasabay ng kanyang tawa, unti-unting naglaho ang mga mandirigma sa manipis na usok ng ritual. Ang liwanag ng kandila ay kumurap, saka tuluyang namatay. Iniwan si Oliver mag-isa.
nakatingala sa langit na ngayon ay muling maliwanag. Ang katahimikan ng baryo ay tila nagsabing tapos na ang labanan, ngunit ang kanyang puso alam ang kabaliktaran. Lumipas ang mga linggo at unti-unti ring naghilom ang sugat ng kaharian. Ngunit isang tanong ang laging bumabalik: tapos na ba talaga? Kahit saan magpunta si Oliver, ang mga tao ay nagkikwento. Ang pangalan ni Jericho ay bumabalik-balik sa bulong-bulungan. Wala ni bakas ng katawan niya ang natagpuan matapos ang huling labanan. May ilan ang naniniwalang nilamon siya ng apoy. May iba naman na nagsasabing nakita raw nila ang anino niya gumagala sa kagubatan. Ang madilim na alingaw-ngaw sa isang bahagi ng gubat, sa dakong hindi abot ng liwanag, may nabubuong bagong alamat. Ang mga mangangaso at mga magsasaka ay nag-uusap tungkol sa kakaibang nilalang. Isang mandirigmang may dalang baril na hindi pangkaraniwan. Isang baril na tila isinusumpa, nagbubuga ng usok na itim at humahalo sa hangin. Ang kanyang galaw ay hindi tulad ng mandirigma ng alinmang panahon. Baluktot, mabilis at parang hinubog ng anino mismo. Siya raw ang tagapagmana ng lagim ni Dalikan. Walang makapagsabi kung totoo o katang-isip lamang ito. Ngunit tuwing sasapit ang gabi at sumisigaw ang mga malamig na hangin mula sa gubat, at dito nagsimula ang tanong na kumakain sa isipan ni Oliver habang natatanaw ang kanyang kaharian. Ito ba ang katapusan ng ating bangungot o simula pa lamang? Muling sumikat ang araw, muling nagpatuloy ang buhay. Ngunit sa mga bulong-bulungan, sa mga lihim na dasal ng mga matatanda, at sa bawat huni ng hangin tuwing gabi, ang alaala ng mga mandirigma ng Maharlika ay nananatili. Isang alamat na hindi kailanman mamamatay, sapagkat ang takot at pag-asa ay laging magkasabay na humihinga sa dilim. At dito nagtatapos ang kwento ng dugo ng Maharlika. Sino sa mga characters ang pinakatumatak sa inyo? Comment nyo lang. Maraming salamat. Diba? Napaka-interesting ng kwento. Mga ilang araw lang ang naganap sa kwento, pero imposible kung hindi kayo nag-enjoy. Tuloy-tuloy na labanan at halo-halong emosyon. Isang madilim na alamat ng kabayanihan. Pagtataksil at walang hanggang anino ng dilim. Anong masasabi nyo? Gusto nyo ba ng mga ditong klaseng usapan at kwento? I-follow nyo kami sa Dilaw na Kandila, Pinoy Horror Comics. Meron din kaming YouTube channel, same din pangalan at profile picture. Kung gusto nyo pakinggan ang mga sulat namin, nagnanarrate kami doon. Bisita lang kayo sa YouTube channel namin. Dito sa Dilaw na Kandila, nagbabahagi kami ng mga unique, supernatural horror at mystery stories 3 beses kada linggo. Kung fan ka ng mga kwentong may tema ng monster versus monster, good versus evil, mga taong may supernatural powers laban sa mga nilalang ng dilim, mga kwento ng albularyo, antingero, babaylan, mangkagaway, at marami pang iba, aba, mag-follow kayo at mag-subscribe, i-like, i-share at mag-comment. Sama-sama tayong bubuo ng isang horror community na nagpapaapoy ng ating kuryosidad sa kababalaghan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Sig.